Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan. Ngayong nalaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang manghahawak, pagkat ako kung hawak mo kaligtasa'y natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo na paroon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. May kaibigan ho ako na kapag bago ang sapatos, tinitiyak ho niya na maisimba niya muna. No? Bago niya magamit sa kung saang lugar, kung saang bagay, magamit niya pang araw-araw, sisiguraduhin muna na maisimba. No? Tatanong ko bakit? No? Dahil bago. No? Para bang ang unang pagbibigay-pugay o di kaya ay para bang pagbabalik ng isang magandang biyaya ay ibinabalik niya muna sa Diyos. Itinatakda niya muna sa Diyos. Siguro kung mga bagay na bago
alam natin yung pakiramdam. Bukod sa bagong sapatos na para bang minsan ay nahihirapan pang mag-adjust ang ating mga paa. Pero kapag bago, alam natin yung galak, alam natin yung saya na dulot nito para sa atin. Hindi pwedeng makimkim lang yung saya na nadudulot ng isang bago sa buhay natin. Kung isang tao, isang binata, isang dalaga, may bagong karelasyon, no, yung isang tao na may bagong trabaho, yung isang estudyante na bagong graduate, mga bago sa buhay natin na hindi maikukubli o hindi malilimitahan lang nung sitwasyon. Kapag may bago, para bang automatic para sa atin na naibabahagi natin yung saya. And kung titingnan ho natin ngayon yung kapistahan na pinagdiriwang natin sa araw na ito, kapistahan ni Santa Maria Magdalena, makikita rin natin yung bago sa buhay niya. Nandinig natin dun sa ating unang pagbasa na tayo o kung sino man ang may pagpapanibago o di kaya ay napapanibago ni Kristo ay nagiging bagong tao. Hindi na ito napupunta sa luma o hindi na natin nakikita yung lumang nakagisnan. Hindi na natin nakikita yung dati nating nakagawian, yung dati nating buhay, kundi nakikita natin yung biyaya ng bago. Yun ho ang nadudulot sa atin ni Jesus. At yun yung nadulot kay Santa Maria Magdalena na siyang pinagdiriwang natin sa araw na ito. Nakita niya si Jesus, nakilala niya si Jesus, nakadaupang palad niya si Jesus. Naging malapit siya kay Jesus. At dahil sa pagpapanibago na yon, may bagong nangyari sa kanya. Hindi lang basta bagong buhay, kundi pagpapanibago ng buong pagkatao. At yan ho yung biyaya na laging ibinibigay sa atin ng Diyos. Kapag tayo'y nalalapit sa Kanya, may nagbabago, may nababago. At kapag bitbit natin yung pagbabago na iyan, hindi na natin babalikan yung luma. Hindi na natin babalikan yung dati nating kinagisnan. Tinitingnan natin yung bago, tinitingnan natin yung hinaharap, tinitingnan natin kung paano natin maibabahagi yung bago na iyan. At siguro hilingin nating biyaya para sa araw na ito. Ano ba yung nabago ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung pagpapanibago na nayakap natin? Niyayakap ba natin yun ng lubusan? O baka naman may mga pagkakataon na para bang tumatalikod pa rin tayo at tinitingnan yung nakagisnan natin, yung lumang buhay natin, yung lumang gawain natin. Baka hindi natin lubusang nakakalapit, di tayo lubusang nakakalapit kay Jesus. Hindi natin lubusang nayayakap yung kanyang pagpapanibago na ginagawa niya sa atin. Kaya paminsan-minsan ay nakakatalikod tayo at binabalikan yung luma. Kung may mga pagkakataon mang ganon, siguro magkaroon din tayo ng lakas na tingnan muli, lumapit muli kay Jesus. Yakapin yung pagpapanibago na kanyang ibinibigay. Upang sa gayon, makita natin yung mga bago natin sa buhay natin na siyang lagi nating maibabahagi, na lagi nating maigagawad din para sa ating mga kapwa. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.